gina-justify na ang pagkalayo sa pamilya. So, pwede na sila makipag-date sa iba, pwede nang umibig sa iba kasi nalulungkot sila, kasi nangangailangan ng kalinga. So, gina-justify na ang paggawa ng mali. Pati bisyo. So, gina-justify na rin kasi magbibisyo ako, iinom ako, gagawin ko to kasi nalulungkot ako. Okay, Gilibers, bakit nga ba mas matagumpay ang mga OFW noong araw kaysa ngayon? Ito po, wala po tayo ditong official na survey. Ito po ay base sa ating mga na-coach, base sa ating nakausap, base sa ating observation at kwento ng mga maraming tao. So, bakit nga ba sila nagtagumpay ang OFW noon? Pero bago natin i-scrutinize yung mga bagay na yan, yung mga factors or mga aspeto kung saan natin i-analyze isa-isa, define muna natin ang ibig sabihin ng success sa mga OFW. Dalawa po ang pamantayan para masabi mo successful ang isang OFW. First, financial success. Dapat nagtagumpay sila financially. And second, familial success. Family. So, para masabi mo nagtagumpay ka, kailangan tagumpay ka finances at hindi wasak ang pamilya mo. Kasi kahit marami kang pera, kung pag-uwi mo dito, wala na rin ang pamilya mo, hindi mo rin masasabing success yan. Okay? Yan ang pamantayan natin ngayon. And according to Statpo, mag-statistic muna tayo. In 2022, there were 1.96 million OFWs. At ang destinations po niyan is Asia, Europe, North and South America, Australia, Africa, and ang pinakamadami pong OFW ay ang Saudi Arabia. Meron po diyang 23%. Okay? Alright, so alamin na natin saang aspeto nagtagumpay ang mga OFW noon. Let's go, let's go. Okay, so Gilibers, tingnan natin ano nga ba itong mga criteria na to at sino ang nagtagumpay in this aspect. So kung meron kayong experience na, Doc, parang mali yan, pwede po kayong mag-share. Kasi ito po, again, ay hindi tayo nakabase sa lahat ng mga OFW. Ito ay based sa ating mga nakausap, nakakwentuhan, at na-coach. So, kung ibang experience nyo, mas maganda i-share natin dyan sa baba. Okay? Let's go, let's go. Simulan na po natin. Okay. So, family, ano nga ba yung success noon at ngayon? Napansin nyo ba, yung mga nag-abroad noong araw, pag-uwi nila, nandun pa rin may mga anak nila, nandun pa rin, naghihintay yung pamilya na isang OFW noong araw. Question ngayon, pag-uwi na isang OFW, nandyan pa ba asawa niya? Nandyan pa rin may mga anak nila? Buo pa rin ba? So, maybe sa iba, yes. Pero may mga pagkakataon, pag-uwi na isang OFW after 5 years, 10 years, nawawala na yung asawa niya. Nawawala na yung anak niya. Or maybe nandyan, pero hindi na sila complete. Or meron ng problema sa pamilya. Okay, so with that, check natin. And X natin. Okay, again, kung disagree, mag-comment na lang kayo dyan sa baba. Alright? Next po na criteria natin is utang. Ito alam niyo po, ako po yung 51 years old na. So, high school pa lang ako, marami na po akong kakilala dun sa lugar namin na nagsipag-abroad. At wala akong nabalitaan na pag-uwi nila, marami pa rin silang utang. Most of them nakabayad na ng utang. At marami tayong ngayon nakakausap. Hanggang ngayon, hindi makauwi-uwi sa Pilipinas kasi madami pa rin utang. So, mag-X tayo dito. Alright? And third po na criteria is property. Alam niyo, yung mga unang nag-abroad, ang una nilang pinupundar, bahay. Meron silang lupa. May bahay sila. Pero ngayon, hindi makapagpundar ang mga OFW. Hirap na hirap makabili ng bahay. Hirap na hirap makabili ng lupa. Hindi nila na-achieve yung goal nila magkaroon ng bahay at lupa. Alright? So, lagyan natin. Check and X. Next natin is ipon. Alam mo bakit nakakaipon ng mga OFW noong araw? Yung asawa nila, masinop. Karamihan po na nag-abroad noon, kasi mga nag-abroad noon, lalaki, tama po, at naiwan yung mga babae din sa Pilipinas. Ngayon kasi parang nababaliktad mas nag-abroad yung babae kaysa sa lalaki, tama? At ang iwan mo lalaki dito, madalas naglalasing ng babae, no? Kusang pera, di ba? So, pero kung yung nag-abroad yung lalaki, naiwan dito, yung asawa mo masinop, makakaipon ka. At yan ang senaryo sa mga OFW noong araw. Alright? So, check natin. And next criteria is
pundar. Yung mga naipundar na gamit o mga naipundar na property. Madami ng OFW ngayon nakapagpundar ng jeep, nakapagpundar ng bukid, nakapagpundar ng ibang gamit. Naalala nyo nung araw, pag galing ng Saudi, ano meron sila? Marami silang alahas. Diba? Eh ngayon maraming umuwi, sakto lang ang pamasahe. Kahit isang relo, kahit isang ginto, hindi nakapag-uwi, naubos ang pera. Alright? So, lagyan natin ng check NX. And last po, na criteria natin is retirement. Sino ang mas nakapag-prepare ng retirement sa mga OFW noon o ngayon? Ngayon po, ako maraming nakikita OFW before. Meron pa ring income ngayon kasi nakapagpagawa ng apartment, nagkaroon ng lupa, nakabili ng pangnegosyo. So, retirement nila ngayon, na-enjoy nila at higit sa lahat, na-enjoy nila kasama ang pamilya nila. So, check tayo dito. Ngayon naman, mga OFW, ngayon, may retirement ba? Meron ba sila mga naipundar para magbigay ng pera para sa future nila? Ito hindi ko masyadong masagot kasi yung mga OFW na kausap natin, wala pa sila sa retirement. Okay? Lagyan mo natin question mark para naman fair tayo. Alright? So, with this, I therefore conclude, based from my personal observation and experience and encounter and engagement sa mga OFW, mas nagtagumpay po ang mga OFW noong araw kaysa ngayon. Okay, believers, bakit nga ba nagtagumpay ang mga OFW noong araw kaysa ngayon? 5 reasons. First, lifestyle. Alam nyo, maraming OFW nag-lifestyle na din. So, para na rin silang turista. Lagi na rin nagsishopping, kumakain sa labas. So, punta dito, punta doon. In other words, inangat na rin nila ang lifestyle nila kasabay ng pag-angat ng lifestyle ng pamilya nila dito sa Pilipinas. So, ngayon, ang anak nila ayaw na mag-aral sa public. Kailangan naka-private. Ayaw na mag-commute. Kailangan may kotse. Ayaw na nang gumamit ng mga lumang bagay, lumang sapatos, damit. Gusto nila, bago na rin lahat. So, sabay-sabay silang nag-lifestyle kaya walang natitira. Walang naiipon, hindi nakakabayad ng utang. Pangalawang reason, loan access. Ang dali nang mag-loan kahit nasa abroad ka. Ang daming online loan. Pati kanan nila, kaliwa nila nag-o-offer ng loan. Unlike nung araw, wala namang utangan. Bago ka umalis, dito ka lang mangungutang sa Pilipinas. Pagdating mo sa abroad, di ka na makapangutang. Pero ngayon, ang isang OFW, kaliwat kanan, pwedeng mag-loan. Napakadali po ng access. And third reason, bakit nga ba hindi nagtagumpay in terms of family? Because of moral standard, moral issues. Gina-justify na ang pagkalayo sa pamilya. So, pwede na sila maipag-date sa iba, pwede nang umibig sa iba kasi nalulungkot sila. Kasi nangangailangan ng kalinga. So, gina-justify na ang paggawa ng mali. Pati bisyo. So, gina-justify na rin kasi magbibisyo ako, iinom ako, gagawin ko to kasi nalulungkot ako. So, naging common na po yung ganong practices. At alam natin, basta gumagawa tayo ng kasalanan, mas malaki po ang gastos. So, sa halip na maging ipon mo na yung ginagamit mo sa iyong bisyo, sa mga hindi tamang relasyon, nagagastos lang natin. Hindi tayo nakakaipon. And number 4, extended responsibilities. Noong araw, ang pinag-aaral lang po ng mga OFW, mga anak nila. Ngayon, dumami na. Mula sa anak, nagkaroon ng apo. Pati apo pinabinyagan. Pati apo pinakumpil. Pati apo pinag-aral na rin. So, hindi na natapos ang responsibilities po nila. And last, social media. Hindi ko alam kung dapat ba natin sisihin ng social media, pero ang laki po ng influence niya sa atin. So, noong araw, ang kausap mo lang pamilya mo. Susulatan mo, may voice record, di ba? Naalala niyo po noong araw, di ba? Ngayon, hindi na. Nagmamadali na ang lahat. Nagmamadali na ang pamilya sa Pilipinas kasi may panonood pang Netflix. Sabi nga na isang OFW na kausap ko, Dok, pag nabigay ko ng control number, hindi na ako pinapansin. Kung nga may hina-hina ng signal, nagiging magulo na sila sa bahay. Kaya sabi ko sa kanya, bago mo ibigay ang control number, dapat makapag-usap mo na kayong mabuti. Okay? Ang dami ng kaagaw po ng atensyon ng magkabilang panig sa abroad and dito sa Pilipinas. Alright? So, ayan po yung mga dahilan bakit sa tingin ko hindi nagtagumpay ang mga OFW ngayon. So, kung ikaw ay isang OFW, narinig natin ang iba't ibang criteria, narinig mo iba't ibang dahilan bakit hindi nagtatagumpay. So, nasa atin ang decision. Ang payo ni Rockstar, of course, piliin mo magtagumpay sa abroad para pag-uwi mo,
buo ang pamilya mo at natupad ang pangarap nyo. Let's go, let's go. Kape po tayo, kape po.